Okay, tanong ni Sir Tristiman, recommendation or suggestion naman po, Doc, sa walang pambili ng dog food. Ayan, lugaw at fish lang po pinapakain ko sa Aspin ko. Number one, no, alam nyo yung lugaw o kaya pagpapakain ng rice sa mga dogs, hindi po angkop yan para sa mga dogs. Although nakakuha sila dyan ng konting energy, maaaring konting minerals, baka may makakuha siya dyan ibang mga sangkap, pero halos walang nutritional value ang lugaw or rice. Ang kailangan ng aso, alam nyo kung ano, karne, kasi sila ay carnivores. Yan ang kailangan ng katawan nila. Kaya as much as possible, look for other food sources. No? Ang alam nyo, pinagdaanan ko kasi yan Nung ako estudyante pa lang sa Los Baños, sa UP, ay may mga dogs na ako noon, nagbe-breed na ako ng mga dogs. At minsan talaga pag estudyante ka, wala ka talaga. Kaya ang ginagawa ko, pumupunta ako doon sa mga restaurant, no, ng mga kinakainan ko minsan, kinokontrata ko na doon yung waiter or yung mismo may-ari, inihingi ko yung mga tira-tira nila, yung mga tinatapo nila, yung mga nasa basura. Basurero ako noon. At yung waiter, isang waiter doon, binibigyan ko ng 100 pesos every week para lang iiwan sa akin or dinadala pa niya sa harapan ng boarding house ko yung mga tira-tira ng restaurant. Kaya tiba-tiba ako noon sa dami ng mga nakakuha ko. From the waste, pinipilian ko na lang. So maraming nakakuha ng mga karni-karni doon kasi that was a restaurant na ang sinuserve nila ay karamihan mga steak, mga sizzling foods, kanyan. Kaya ang dami ko nakakuha mga scraps doon. Pero be careful in feeding your dog na mataas yung percentage ng mga cooked bones. Nakaka-lodge yan, nakaka-bara yan sa bibig, sa lalamunan, sa stomach ng aso. Kaya ingat kayo sa mga bones and cooked bones, lalo na yung mga chicken bones or baka may mga buto ng itik yan. Ayun, sa ganun namatay yung isang aso ko naman sa Los Baños. Nung iniwan ko sa mga kaibigan ko doon, napakain daw or nakakain ng itik. So yung itik, pag nag-crack kasi yung buto niyan, matatalim yung mga buto niyan at pwede pong mag-cause ng pag-lacerate o mahihiwa yung lalamunan or yung stomach na aso, pwedeng ikamatay, lalabas yung dugo niya, etc. So, be careful din kung kukuha kayo ng mga tira-tira or kahit yung mga scrap ng mga meats from yung mga butcher shop or yung iba nagpapakain sila ng mga chicken heads, yung mga tukanon, delikado rin sa mga dogs yon. Iba nagpapakain naman ng mga pinagtabasan, yung mga sawdust. So, maaaring makakuha ng maraming mga iba-ibang mga problema dyan, lalo na pagka hindi niluto. And pag mapapakain po kayo ng mga meats, no, sa dogs ninyo, make sure lutuin po ninyo. Kung luto na yan, tapos matagal na rin pong naka-expose, maaaring mag-build up na naman ang bacterial load niyan at mga iba pang mga parasites. So, lutuin nyo po bago nyo ipakain sa dog ninyo. Never feed raw foods kasi ang dami pong bacteria niyan. Kahit sabihin pa natin na galing sa grocery yan na mga high-class groceries, yung mga raw meats ay meron po yang mga parasites na pwede kayong makuha. Proven po yan sa mga studies, no? Kumukuha sila ng mga samples. At meron po talagang mga bacterial, viral, iba pang mga parasite load ang mga meats po. Hindi po maiwasan yan kasi gustong-gusto ng mga parasites yung blood or yung mga fluids sa mga meats. Kaya galing sa air, no? Hindi maiwasan yan. Unless talagang pinatay nilang lahat at it costs a lot para patayin lahat ng mga parasites na nasa mga raw meats. So do not feed raw meats if you want your dog to be free from iba-ibang mga sakit and even worms and even viruses. Okay, so yun po. Kung pinapakain nyo naman ng sinasabi nyo na fish, no, huwag kayo magpapakain ng mga fish na mga masyadong maalat, kung mga tuyo-tuyo yan, and yung mga fishes na maaaring hindi rin luto. Kasi maraming mga parasites din yung mga fish na hindi luto. You have to cook your meats or your fish. So yun yung recommendation ko. Kung talagang wala kayong pera pambili ng dog food, minsan no, pagka resourceful kayo at makakuha kayo ng magandang mga sources ng meats, it's actually better than buying yung mga commercial dog foods. Alam niyo yung commercial dog foods, eto hindi sa sinisiraan ko sila, but I think I have a moral obligation para sabihin sa inyo dito sa mga videos ko.
Kapag bibili kayo ng mga dog foods na mga mura sa mga poultry supplies, karamihan doon, mais ang laman. Karamihan doon, mga trigo ang laman o kaya naman iba pang mga grains or mga useless materials. Iba darak ang laman. Oo, tapos konti lang, 20% lang or something like that, yung karning nilalagay nila para at least kahit pa paano may makukuha yung aso. Kaya it's better nga na kumuha na lang kayo ng mga scrap meats. Better kaysa bibili kayo ng mga dog food na nasa mga market, no? Yung mga mumurahin, yung mga 100 pababa, lalo na, ay nako. Kaya kung dog food lang ang pinag-uusapan, dog food, ito talaga ang dog food, SDN, dahil puro karni ito, SDN 42. SDN 28, okay din siya kayong SDN 21 kasi kahit na 21% protein lang yon, 21 or 28, ay karamihan po doon ay galing talaga sa animal meats, hindi po galing sa mga plant-based products like yung mga soya. Ito talaga, the best po ito guys, nasabi ko sa inyo. Anyway, ano pa ang masasuggest ko? Kung wala kayong pabili ng dog food, yun, pwede nyo gawin yung mga sinasabi ko. At kung wala kayong pabili ng dog food dahil tamad kayo, huwag na kayong maging tamad, no? Ang sipag, ako yun ang punan ko lang din, sipag, at maraming mga umuunlad naman sa buhay ay baka nagsasayang lang ng oras. Lahat kasi tayo binigyan ng 24 hours a day. Binigyan tayo ng pangatawan, ng utak, ng Diyos. Kung ikaw naman ay healthy, tapos hindi mo ginagamit yung resources mo na yan sa tamang paraan, baka kaya wala kang pera, pambili man lang ng SDN or dog food or kung ano mga pangailangan. Kasi kung mag-aalaga ka ng aso, responsibilidad yan, kailangan mo talagang gastusan. So kung ikaw ay tamad, tigilan mo na yung pagsasayang mo ng oras, kakapanood ng TV, kaka-social media, kakapanood mo ng mga videos, at kung ano-anong mga pagsasayang video games. Alam niyo, ang daming mga nasasayang na oras ng tao. Kwentuhan, pagmamarites, yung pagtutong-its, alam niyo, ang daming nasasayang pagmamoling, pupunta sa mga bahay ng mga kaibigan. Sayang ang oras mo, imbis na makinabang ka at pamilya mo at mga mahal mo sa buhay sa pagsisipag mo, ay sinasayang mo yan. Huwag mo na gawin yan. Mag-decide ka lang naman and unti-unti mong gamitin yung oras mo at lakas mo sa tamang paraan. Number 2, kung ikaw naman ay may sakit, no, meron ka talagang mga kapansanan or mental health issues, kaya hindi ka makapagtrabaho na maayos, hindi ka pa makapag-business, well, maraming mga pwede kang magawa na tingnan mo lang, no? Pag-aralan mo lang. Maybe you can do something online kung hindi ka talaga makalabas ng bahay. Mag-business ka na lang. Why don't you become a dealer, no, ng Manalo K9? Kung meron kang konting puhunan, pwede ka na maging dealer ng SDN or mga products natin or iba pang mga businesses dyan. Marami pong opportunities. Do not give up. Kung kayo man ay may kapansanan, maraming may mga kapansanan at mga problema sa health at physical well-being nila, may mga problems sila, pero hindi yun naging balakid sa kanila para magtiyaga talaga at magsipag at umunlad ang buhay nila, hindi lang para sa sarili nila kundi para sa pamilya at mga mahal nila sa buhay at sa marami pang mga tao. Okay, so yun po yung mga masasabi ko. Marami akong masasabi pa dyan, pero putulin ko na lang po dito. Kung may tanong pa po kayo, comment na lang sa baba.